Okay, so tinanggal ko na yung IC niya. So ito yung number SD30M60AC. Okay, so bilhin na lang ng original niyan. Pero dahil kailangan nila na may pump dahil mawawalan ng tubig yung mga tao, so may mga stock sila dito na dati na. So check natin kung ito pwede pa to. So ito, yan, may sunog dito, yan, sana yan lang ang problema. Tapos tignan natin to, yan, linisin ko muna kasi dumi, ayan oh. Tapos dito may mukhang parang corroded na yung paa ng, yan, PC621 siguro yan, yun, photocoupler nya. Okay, so gawin natin. Kailangan malinis yan, tapos patuyuin dahil siyempre naglagay tayo ng lacquer thinner. Kailangan patuyuin muna yung lacquer thinner bago tayo mag voltage reading. Ayan. So sana yun lang, wala siya sanang sirang pyesa para naman magamit, para magkaroon sila ng tubig. So yung DC, yan, DC positive, DC negative, so dapat wala yan. Okay, dapat dito sa neutral tsaka line wala din. Yan, okay. Kasi yan, yung DC tsaka AC nya parehas na may bridge type diode. Okay, may bridge type diode kaya 100%. Kahit yung DC, kahit mapagbaliktad nyo, meron naman siyang rectifier diode dito. Kaya yung papasok pa rin dun is tama yung polarity nya kahit mapagbaliktad dito. Yung design nito, kaya magaling yung nag-design nito eh. Parehas nung ginawa ko dun sa aking power supply, yung dinesign ko dun sa HSO machine, yun, ganun din, may protection. Kahit na may sulat na dyan, minsan kasi na pagbabaliktad nila, so hindi siya masisira kasi maganda yung design. Pero kung pangit yung design, pagkabaliktad mo pa lang, siputukan na. Kaya natatagalan pa ako ng ano, ayan, yung salamin ko na basag pa naman, madali. Okay, so kabit natin to.
Sana walang problema. Saksak ko. Okay, saksak ko na. Yun. Yun, meron na. Ayos. So, yun lang. Sana, yun lang. Yun, nag-relay. Katulad nung tinanggal ko yung ano nung isa, nag-relay siya. Yan. Bago tanggalin yung mga, matanggal mo na yung ilaw. Kahit nakatanggal na yung saksakan kanina pa. Yan, ang tagal bago ano. Kasi syempre, may ano siya. So, ikabit na namin to doon. Yun. So, muntikan ko nang nakalimutan na lagyan ng ano. Yan. Insulating varnish. So, kailangan yan kasi ang daming mga langgam dito. Pakihawak ko. Yan. Siguraduhin nyo pag naglagay kayo nito na discharge nyo yung yung ano niya, na discharge nyo yung capacitor niya kasi pwedeng masunog, no? So, kailangan yan. Napaka-importante ito sa ano dahil pag wala to, tapos pumasok na naman yung langgam. Pero may duda ako na kidlat ang tumama dun sa isa. Kasi pumutok yung ano eh, isang transistor. Ay, parang transistor pero ano yan, regulator pala, sorry. Regulator pala ng ano. Napaka-importante ito. Kasi pag wala yan, yung moisture, saka yung alikabok, tapos pinamahayan pa ng yan, para makasigurado. So, wag i-varnish yung ano, ground niyan. So, yan ang hindi i-varnish. Okay? Kasi kailangan ng ground. Tapos, yan. Dito. Napaka-importante ito. Ito yung na-damage din sa ano. Tapos yung sa may photocoupler niya. Yan. Yung kiniskisan ko kanina. Yan, kinabit ko na. Kailangan mahigpit na mahigpit to. Okay. Okay. Nakalagay na. So, testing natin. Hindi ko muna isarado. So, yung solar. Tapos pump 1. Yan. Yun. Ang ilaw na. Yan. Okay na. Nag-pump na. Okay, ito naman. Ito yung may sirang IC. Nandito na rin sa loob niya. So, pero hindi ko na kinabit. Para kung in case na dumating, edi kabit na lang nila kung halimbawang wala na ako. Ayan. So, ito lang. Nandito rin naman na yung ano, mga tornilyo niya. Ayan, kompleto yan. Tapos, ayan. So, para hindi magkalat yung mga pyesa, ganito ang ginagawa ko. Para in case na gagawin na, pag may pyesa na, edi hindi maghanapan. Andyan lahat sa loob. Okay?
Ganun lang.